Nagawa nga po mga idol ng Golden State Warriors na maipanalo ang game laban sa Utah Jazz 114-103 sa kabila ng hindi dito paglalaro ng main star na si Stephen Curry. Dito nga po pinangunahan sila ni Dennis Schroeder na nagtala ng 23 points, Brandon Podziemski 20 points at si Andrew Wiggins 19 points. Pero kahit man naging maganda ang araw na ito para sa Warriors, hindi pa rin sila nawawalan ng problema matapos mag-struggle na naman dito si Buddy Hield nang nakakuha lamang ito ng 2 points sa kanyang 1 out of 7 shooting sa field goal. Nahihirapan pa rin naman nga itong maka-score, kaya may ilang mga fans ang nagsabi na kasalukuyan na nga pong kinakarma si Buddy Hield dahil sa pangmamaliit nito noon sa Lakers. Kung inyong matatandaan, mas pinili nga po ni Buddy Hield ang Warriors kaysa sa Lakers nang nagdaang off-season kahit man interesado sa kanya si Rob Pelinka. Sinabi nito na mas gusto nga po niyang maglaro sa Warriors dahil naniniwala siya na mas malaki ang tsansa nito na manalo ng kampyonato, which is mahirap nga po paniwalaan dahil malayong-malayo ang standing sa record ngayon ng Lakers kumpara sa kanila. Bukod sa natanggap ni Buddy Hield ang paninisi, posible rin naman nga po siyang tanggalin ni Mike Dunleavy sa lineup matapos siyang gawing available sa trade market bago ang February 6. Samantala, naging maganda nga po agad ang paglalarong muli ni Jared Vanderbilt nitong mga nakaraan sa lineup ng Los Angeles Lakers. Bagamat hindi siya nagtatala ng malalaking stats sa pag-average nito ng 3 points, 3 rebounds, 1.5 assist at 2.5 steals a game sa kanyang 42% shooting, damang-dama pa rin ang impact nito lalo sa depensa na ibinibigay nito ang enerhiya. At dahil sa ganitong klaseng pangyayari, ayon nga kay Michael Scotto, nagsabi na nga ito na walang plano ang Lakers na i-trade si Vanderbilt. At imbes na si Vanderbilt ang i-trade, pinag-iisipan nga po nilang ipimigay si Rui Hachimura na wala rin naman nga pong naiaambag ngayong araw laban sa 76ers. Sa katunayan, base sa balita ngayon, ito nga ang gagamiting trade asset para makuha si Miles Turner mula sa Indiana Pacers. Sinimulan nga po ni Rob Pelinka na kausapin at makipagnegosasyon sa Pacers upang makabuo sila ng isang trade. Lingid nga sa inyong kaalaman, eksaktong 9 days na lamang ang natitira bago ang deadline, kaya asahan na nga ninyo na magmamadali ang Lakers sa paggawa ng trade. Sa kabilang banda, matapos nga pong sumabak ang San Antonio Spurs sa 2 games sa France kontra sa Indiana Pacers, bumalik na nga sila sa home court para kalabanin ng Clippers. Pero bagamat nakipagbakbakan ng Spurs, mismong front office na rin naman ang nakarealize na mukhang hindi talaga sapat ang kanilang lineup para sa playoffs. Sobrang nag-i-struggle na nga silang makakuha ng panalo sa pagkakaroon ng 20 wins, 23 losses. 3 beses pa lang nga silang nanalo sa huling 10 laro na hindi magandang sinyalis. Kaya ngayong nalalapit na ang trade deadline ay mas nagiging desperado nga po sila na gumawa ng trade. At base sa source ni Shams ng ESPN, maaari nga pong makuha ng Spurs si De'Aaron Fox mula sa Kings. Available na rin naman ito sa market ngayong araw at willing silang maipamigay ito bago ang deadline basta't sa tamang presyo. Kahit man meron ng veteran point guard ang Spurs na si Chris Paul, mas kailangan pa rin naman nga po nila ngayon ng mas mapagkakatiwala ang playmaker para kay Wembanyama na magagawa lamang nila kung makukuha si De'Aaron Fox.